Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 28, 2024. Yung minomonitor nga natin na si Bagyong Leon ay mas bahagya pa nga pong lumakas. Ayon po sa European Center, tinataglay na nga po nito yung 90 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po ito na naaabot ng up to 115 km per hour. At iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan sa Basco, Batanes dahil ayon nga sa latest advanced forecast ng European Center, bahagya nga po ito muling bumaba at posible pong mahagip itong parte ng Basco, Batanes. Kaya sana po ay maghanda yung ating mga kababayan dyan at ipapakita natin bakit nagkakaroon ng tsansa na bumababa itong si Bagyong Leon. Sa ngayon po muna, tinaas ng bagong pag-asa DOST ang storm wind signal number 1 sa may eastern portion ng Cagayan at ng Isabela at northeastern portion ng Catanduanes. Diyan po inaabot nung extension ng kaulapan ni Bagyong Leon itong mga nakataas ng storm wind signal number 1. Ito naman yung forecast track na nilabas ng bagong pag-asa DOST kanina, halos hindi naman sila nagkakalayo ng European Center. At sa European Center naman ay bahagyang mas didikit nga yung pinakasentro nito dito nga po sa may parte ng Basco, Batanes. At dito naman sa pag-asa DOST, mapapansin nga po natin na mamaya rin ay parehas naman po sila ng forecast track na ito'y mag-i-intensify into severe tropical storm. Asahan po natin yan, kaya maghanda na nga po yung ating mga kababayan. At ito nga pong cone of uncertainty niyan, dyan po maglalaro yung pinakasentro ni Bagyong Leon. Ito naman po yung forecast track prediction ng European Center. Possible nga po na magiging severe tropical storm mamaya ito, possible hapon or gabi. At mapapansin nyo nga po na ito'y bahagyang didikit nga bilang isang typhoon category possible by October 30 ay didikit nga ito ng bahagya dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng October 31, mapapansin natin, ito po yung pinakasentro as typhoon category at yung kanyang diametro halos didikit na nga po dito sa may parte ng extreme northern Luzon. At ito naman po, yung live image ni Bagyong Leo, mapapansin nga natin, malaki at malawak yung kanyang kaulapan at yung kanyang diametro ay humahampas po yan hanggang dito nga po sa may eastern section ng Bicol region. At umabot din po yan yung kanyang kaulapan hanggang dito nga po sa eastern section ng Visayas. Kaya iba yung paghahanda po sa ating mga kababayan dahil delikado po itong si Bagyong Leon. Kung mapapansin nga po natin ay posibleng ito'y isang maging malakas na bagyo pa. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin itong pinaka-posisyon ni Bagyong Leon by October 29 sa eastern section na po yan ng Cagayan Valley bilang typhoon category. At pagdating naman po ng October 30, ito nga po ay didikit pa bahagya dito sa may parte ng Basco, Batanes. By October 31, dito nga po ay patungo ito, posibleng maglandfall sa parte ng Taiwan. At kung mapapansin nga po natin, ito nga po yung sinasabi natin sa isa nagiging dahilan kung bakit nga po bumababa itong bagyo. Dahil nga po may umiiral tayong hangin dito, napapansin nga po natin yan sa ating monitor, may hangin nga na bumubugso galing nga po dito sa may parte ng China na isa nga po sa pinaka main factor kung bakit mas bumababa itong si Bagyong Leon. At pagdating naman po ng November 1, possible nga po natatawirin niya na itong parte ng Taiwan. At meron po tayong isang sama ng panahon o panibagong bagyo na imomonitor na mabubuo dito nga po sa may parte ng western section ng Palawan. At sa ngayon nga po, ito naman ay mababa naman ang tsansa ng landfall scenario dahil posible po itong lumabas din ng ating PAR at ito po ay didiretso dito nga po sa may parte po ng Vietnam.
At patuloy nga po nabubugso itong hangin na nanggagaling nga dito sa may parte ng China at magkakaroon nga po tayo ng cold front na makakaapekto nga po sa ating bansa at saan natin magiging maulan sa parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Again, inuulit nga po natin para nga po sa ating mga kababayan na mag-iingat nga po tayo dahil posible pong maging mapaminsala na naman itong si Bagyong Leon dahil nga sa pagdikit nito. Dito nga po sa may parte ng Basco, Batanes. Dalawa po ang posible pa niya maging senaryo dahil kung magtutuloy nga po yung pagtulak ng hangin na nanggagaling sa China, pwede pa po yung bumaba at kung hihina naman po, ito po ang kagustuhan natin lahat na sana nga po ay humina yung bumubugsong hangin na nanggagaling nga sa parte ng China at pagka yung po ay humina or nawala, ito naman pong si Bagyong Leon ay mataas ang tsansa na mas umangat. Bago po yan dumaan dito sa extreme northern Luzon, posible po yan mas umangat kung mahihina nga po yung bumubugsong hangin na nanggagaling sa parte ng China. Again, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan at malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Paulit-ulit po natin sinasabi, ang pinakasentro po ng bagyo ay unpredictable po yan dahil bawat minuto ay nagbabago nga po ang kanyang direksyon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.